Mainit at taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, narito na naman ang inyong paboritong channel para maghatid ng isang kwentong pupukaw sa inyong mga puso at isipan. Sabi nila, ang pagmamahal ng isang magulang ay walang kapantay. Ngunit paano kung ang pagmamahal na inaakala nating tama, ang pagmamahal na naghahangad ng perpeksyon at kaayusan, ay siya palang unti-unting sumisira sa mga taong pinakamamahal natin? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni Banyuhay Silangan. Isang nakabibinging sigaw ang sumalubong kay Banyuhay Silangan pagpasok niya sa pinto ng kanyang mansyon. Sinundan iyon ng malakas na kalabog ng isang bagay na nabasag. Hindi ko na kaya, suko na ako sa mga demonyito mong anak. Iyon si Jennifer, ang ikasampung yaya, o mamas tamang sabihing ang dating ikasampung yaya. Nakita ni Banyuhay ang babae sa gitna ng kanyang malawak na sala. Puno ng galit ang mukha nito, nanginginig ang mga kamay, at ang puting uniforme ay may mantsa ng kulay lilang pintura. Sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng isang mamahaling florera, at sa tabi nito ay ang pinakaimportanteng kontratang dapat niyang pirmahan ngayong araw, punit-punit at basa. Jennifer, simula ni Banyuhay, ang boses ay nagbabadyang kumulog. Huwag mo akong kausapin, Mr. Silangan. Patuloy ng babae, sabay hagis ng apron sa sahig. 10 buwan akong nagtiis, 10 buwan. Pero ngayon, tapos na. Maghanap ka ng santo para mag-alaga sa kambal mo. At sa isang iglap, nagmamartsa na itong paalis, dala ang kanyang bag, at malakas na isinara ang pinto. Naiwan sa sala ang isang nakabibinging katahimikan. Mariing napakuyom ang kamao ni Banyuhay. Tumingin siya sa hagdanan, kung saan nakatayo ang dalawang dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang kambal na anak, sina Alpas at Laya, 3 taong gulang, parehong may pintura sa kanilang mga mukha. Nakatingin sa kanya na parang walang nangyari. Hindi galit ang unang naramdaman ni Banyuhay. Pagod. Isang matinding pagod na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang kaluluwa. Ika-10. 10 yaya sa loob lamang ng 1 taon. Lumakad siya patungo sa kanyang opisina. Hindi pinapansin ang gulo. Kinuha niya ang isang litrato sa kanyang lamesa. Ang kanyang yumaong asawa, si Amara. Maganda, mahinhin, at may ngiting laging tila may tinatagong lungkot. Anong gagawin mo kung nandito ka, Amara? Tanong niya sa sarili. Siguro ay hindi mo rin kakayanin. Masyado kang mahina. Ang isiping iyon ay nagdala ng kirot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot. Iyon ang laging sinasabi ng kanyang ina. At marahil, iyon ang totoo. Tumunog ang kanyang telepono. Hindi na niya kailangang tingnan kung sino ito. Hello, Ma? Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nakarating na sa akin ang balita. Sabi ng malamig na boses ni Dayang Silangan mula sa kabilang linya. Walang pagbati, walang pangungumusta. Umalis na naman. Ano na naman ang ginawa mo, Banyuhay? Masyado kang malambot sa mga bata. Pinapahiya mo ang pangalang Silangan. Ma, ginagawa ko ang lahat. Ang lahat mo ay hindi sapat. Tumaas ang boses ni Dayang. Kailangan ng mga batang yan ng bakal na kamay, disiplina. Hindi sila pwedeng lumaking katulad ni Amara. Hindi natin kakayanin ang isa pang kabiguan sa pamilyang ito. Bumigat ang hininga ni Banyuhay. Bawat salita ng kanyang ina ay isang karayom na tumutusok sa kanyang mga sugat. May isa pang aplikante. Mahinang sabi niya, tila sumusuko. Ang huli sa listahan. Sino? Yung nagtapos ng psychology? Huwag mo akong patawanin, Banyuhay. Kailangan ng mga bata ng yaya, hindi ng doktor sa utak. Pero sige, may pag-aatubili sa boses ni Dayang. Subukan mo, pero tandaan mo, ito na ang huli. Kapag pinalpak mo pa ito, ako na ang kikilos. Binaba ni Dayang ang telepono. Napahilamos si Banyuhay sa kanyang mukha.
Desperado na siya. Makalipas ang 1 oras, nakaupo sa harapan niya ang huling pag-asa niya. Si Kalinaw Diwa. Simple lang ang itsura nito. Walang kolorete sa muka, nakatali lang ang buhok. Ngunit mayroon sa kanyang mga mata. Isang kakaibang kalmado na tila hindi nababagay sa magulong mundong ginagalawan ni Banyuhay. Hawak ni Banyuhay ang resume nito. Impresibo. Summa cum laude. May master's degree sa child psychology. Pero para sa kanya, lahat ng ito ay teorya lamang. Miss Diwa. Simula niya. Ang boses ay formal at malamig. Diretsahan na tayo. Ang mga anak ko ay mahirap alagaan. Kailangan nila ng istruktura. Disiplina. Meron akong schedule na sinusunod. Mula sa oras ng pagkain, paglalaro, hanggang sa oras ng pagtulog. Ang kailangan ko lang ay isang taong ipapatupad ito. Maliwanag? Hindi kaagad sumagot si Kalinaw. Tinitigan lamang siya nito. Ang mga mata ay tila binabasa ang kanyang pagkatao. Mr. Silangan, sabi nito sa wakas. Ang boses ay malumanay, ngunit matatag. Ang mga bata po ay hindi mga robot na kailangang i-program. Ang paglalaro para sa kanila ay hindi lang basta paglalaro. Ito ay paraan nila para matuto. Ang gulo ay parte ng kanilang paglaki. Napakunot ang noo ni Banyuhay. Hindi ako nagbabayad para sa gulo, Miss Diwa. Nagbabayad ako para sa kaayusan. Ang hinahanap niyo po ba ay kaayusan sa bahay o kapayapaan sa puso ng mga anak ninyo? Banayad na tanong ni Kalinaw. Dahil madalas, magkaiba po ang dalawang iyon. Natigilan si Banyuhay. Walang sino man ang nakipag-usap sa kanya ng ganoon. Lahat ng mga dating yaya ay takot sa kanya. Sunod-sunuran sa bawat utos niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. May bahid ng inis. Ngumiti ng bahagya si Kalinaw. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mr. Silangan, may isang tanong lang po ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Banyuhay, walang bakas ng takot. Naghahanap po ba kayo ng yaya para sa mga anak ninyo o ng isang tagapagbantay para sa mga bilanggo? Ang tanong ay tumama kay Banyuhay na parang isang sampal. Isang sampal ng katotohanang ayaw niyang harapin. Nakita niya sa isip niya ang mga anak niya. Laging tahimik, laging sumusunod sa takot. Nakita niya ang sarili niya, isang CEO na kayang kontrolin ang isang multibilyong kumpanya pero hindi kayang patahanin ang sariling mga anak. Desperasyon. Iyon ang nagtulak sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pilit na isinantabi ang kanyang pagdududa at ang boses ng kanyang ina. Tinanggap ka na, sabi niya. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Magsimula ka bukas. Huwag mo akong bibiguin. Pagpasok ni Kalinaw sa Hacienda Diamante kinabukasan, isang malalim na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang hindi natural para sa isang bahay na may 2 batang 3 taong gulang. Para itong isang museo. Maganda, malinis, ngunit walang buhay. Sinalubong siya ng punong kasambahay, si Manang Lorna, isang matandang babae na may mga matang laging tila nag-aalala. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na folder. Ito raw po ang schedule ng mga bata, Ma'am Kali. Mahinang sabi nito. Pinapasunod po yan ni Sir Banyuhay nang walang labis, walang kulang. Binuksan ni Kalinaw ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. 7:00 a.m. Gisingin ang mga bata. 7:15 a.m. Magbihis. Uniforme Blagwan, pang-almusal. 7:30 a.m. Almusal. Walang pagsasalita habang kumakain. 8:02 a.m. Educational flashcards. English alphabet. 9:00 a.m. Educational flashcards. Basic math. 10:00 a.m. Paglalaro. Sa loob lamang ng playroom. Bawal ang magulo. At nagpatuloy ang listahan. Bawat minuto ng araw ng mga bata ay nakaplano, nakakahon, at walang puwang para sa kahit anong paglihis. Napabuntong hininga si Kalinaw.
Ito ay hindi schedule. Ito ay isang manual ng operasyon para sa maliliit na makina. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. Tumingin siya kay Manang Lorna at ngumiti. Salamat po, Manang. Pero sa tingin ko, may kaunti tayong babaguhin ngayong araw. Pumunta siya sa playroom kung saan nadatnan niya sina Alpas at Laya. Nakaupo sila sa sahig, sa magkabilang dulo ng silid, hindi nag-iimikan. Si Alpas ay blangkong nakatingin sa isang tore ng building blocks. Si Laya naman ay yakap-yakap ang isang manika. Nakatitig sa bintana. Walang sigla, walang kislap sa kanilang mga mata. Lumuhod si Kalinaw para maging kapantay nila. Alpas, Laya. Malambing niyang tawag. Gusto niyo bang maglaro sa labas? Nagkatinginan ng kambal. May bakas ng gulat at pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Bawal po. Halos pabulong na sagot ni Laya. Madumi sa labas. Sabi ni Lolo Daddy, bad daw ang dumi. Segunda naman ni Alpas, gamit ang tawag nila kay Banyuhay. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Kalinaw sa kanyang puso. Ito ang resulta ng sobrang kontrol, takot. Ang takot na magkamali, ang takot na maging bata. Alam niyo ba, sabi ni Kalinaw, ang boses ay puno ng pananabik. Minsan, ang dumi ang pinakamasayang kalaro sa buong mundo. Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Dinala niya ang kambal sa malawak na hardin sa likod ng mansyon. Isang hardin na perpektong-perpekto ang pagkakaalaga. Walang isang damo na wala sa lugar. Okay? Handa na ba kayo sa laro natin? Tanong ni Kalinaw. Ang tawag dito ay bagyo ng putik. Sa una, nag-atubili ang mga bata. Ngunit nang makita nila si Kalinaw na walang pag-iingat na umupo sa damuhan, kumuha ng isang dakok ng lupa mula sa paso at idinikit ito sa kanyang pisngi na parang isang pintura ng mandirigma. Unti-unting nawala ang kanilang takot. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alpas. Sinundan ni Laya at ilang sandali lang. Ang perpektong hardin ay naging isang masayang larangan ng digmaan. Naghahagisan sila ng basang damo, gumagawa ng mga bola ng putik at tumatawa. Isang tunog na tila. Matagal nang hindi naririnig sa loob ng mga pader ng mansyon na yon. Si Kalinaw ay nasa gitna ng lahat ng ito, mas madumi pa kaysa sa dalawang bata. Ang puso niya ay umaapaw sa saya. Ito iyon. Ito ang kailangan nila. Ang kalayaang maging bata. Eksakto 5:00 ng hapon. Isang itim at makintab na kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Bumaba si Banyuhay Silangan. Pagod mula sa isang maghapong pakikipagpulong, dala-dala ang bigat ng buong kumpanya sa kanyang mga balikat. Ang inaasahan niya ay ang dati, isang tahimik na bahay, 2 malinis na anak na naghihintay sa kanya sa sala. Ngunit hindi iyon ang kanyang naabutan. Pagbukas niya ng pinto patungo sa hardin, natigilan siya. Ang kanyang perpektong hardin ay mukha ng pinagdaanan ng isang kawan ng baboy ramo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang 2 anak, ang mga tagapagmana ng Silangan Group, ay mula ulo hanggang paa na nababalot sa putik. At si Kalinaw, nakaupo ito sa damuhan, tumatawa ng malakas habang pinupunasan ng putik ang ilong ni Alpas. Isang galit na hindi niya naramdaman noon ang biglang umakyat sa kanyang ulo. Para siyang isang bulkan na sasabog. Anong ibig sabihin nito? Ang sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Natigil ang tawanan. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Ang mga ngiti sa mukha ng kambal ay biglang naglaho, napalitan ng takot. Tumayo si Kalinaw, hinarap siya ng walang takot, kahit na may putik pa sa kanyang buhok. Mr. Silangan, naglalaro lang po kami. Naglalaro? Halos pasigaw na sagot ni Banyuhay, itinuturo ang mga bata. Tingnan mo sila, mukha silang mga pulubi, at ang hardin ko, sinira ninyo. Ang hardin ay damo at lupa lang po, maibabalik sa dati. Kalmadong sagot ni Kalinaw. Pero ang nawalang pagkakataon ng mga anak ninyo na maging masaya, hindi na po maibabalik iyon.
Huwag mo akong turuan kung paano palakihin ang mga anak ko, Miss Diwa. Binabayaran kita para sundin ang mga utos ko, hindi para sirain ang pamamahay ko. Naglakad si Banyuhay palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Akala niya ay matatakot si Kalinaw. Aatras. Pero hindi. Nanatili itong nakatayo. Ang mga mata ay nakikipaglaban sa kanya. Hindi po ako utusan, Mr. Silangan. Isa po akong child psychologist, mariing sabi nito. At bilang psychologist nila, sinasabi ko sa inyo, mas kailangan nila ito. Itinuro niya ang putik at ang gulo kaysa sa mga flashcards ninyo. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, may isang maliit na gumalaw. Si Laya, ang laging tahimik at matatakuting si Laya, ay dahan-dahang lumapit kay Kalinaw. Yumakap ito sa binti ng dalaga. Ang mga braso at mukha nitong puno ng putik ay dumikit sa malinis pa sanang bahagi ng pantalon ni Kalinaw. Ibinulong ng bata ang mga salitang huminto sa mundo ni Banyuhay. Ang saya po, Ate Kali. Ang saya-saya. Natigilan si Banyuhay. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang emosyong hindi niya maintindihan. Pagkalito. Pagkagulat. Ito ang unang beses sa loob ng 1 taon simula nang mamatay si Amara na narinig niyang nagsalita si Laya ng may kagalakan. Ito ang unang beses na nakita niyang kusang yumakap ang anak sa isang taong hindi niya kadugo. Nakatitig lang siya sa eksena sa harap niya, ang babaeng puno ng putik at ang anak niyang nakayakap dito na parang ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. At sa sandaling iyon, wala siyang masabi. Ang mga salitang binitiwan ni Laya sa hardin ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Banyuhay sa mga sumunod na araw. Ang saya po, Ate Kali. Ang saya-saya. Simple lang ang mga iyon, ngunit para sa isang amang sanay sa katahimikan at pag-iyak ng kanyang mga anak, ang mga salitang iyon ay parang isang himala. Hindi niya inamin iyon kay Kalinaw, syempre. Nanatili siyang formal at malayo. Ngunit sa likod ng kanyang mga kilos, nagsimula siyang magmasid. Mula sa kanyang opisina sa bahay, palihim niyang pinapanood ang mga security camera. Nakikita niya si Kalinaw na hindi sumusunod sa kanyang mahigpit na schedule. Sa halip na flashcards, mayroon silang storytelling kung saan ginagamit nila ang mga medyas bilang puppet. Sa halip na manood ng educational videos, nagtatayo sila ng isang malaking kuta na gawa sa mga kumot at unan sa gitna ng sala. At ang pinakagumulat sa kanya, nagsisimula nang magbago ang kambal. Si Alpas, na dating laging sumisigaw at nagwawala, ay natututo nang magsabi ng please at thank you. Si Laya, na halos hindi nagsasalita, ay nagsisimula ng humiling ng mga kwento bago matulog. Sa hapagkainan, sa halip na nakayuko at tahimik, nag-uunahan pa silang magkwento kay Kalinaw tungkol sa kung anong hugis ng ulap ang nakita nila. Isang hapon, habang abala siya sa pagbabasa ng mga report, narinig niya ang tawanan mula sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang eksenang kailanman ay hindi niya inakalang posible. Si Alpas ay tinuturuan ni Kalinaw kung paano magdilig ng mga halaman. At si Banyuhay, sa unang pagkakataon, ay napangiti nang hindi niya namamalayan. Isang maliit at mainit na pakiramdam ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay madaling winasak. Isang araw, walang anumang pasabi, isang itim na Mercedes-Benz ang pumarada sa tapat ng mansyon. Bumaba mula rito si Dayang Silangan, nakasuot ng isang eleganteng bestida, ang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ma, gulat na bati ni Banyuhay. Naparito ako para tingnan kung maayos na ang pamamalakad sa pamamahay mo. Matigas na sabi ni Dayang. Nilampasan siya at dire-diretsyong pumasok. Naabutan nila si Kalinaw at ang mga bata sa sahig ng sala. Napapalibutan ng mga art materials, gumuguhit sila. O mas tamang sabihing,
Nagkakalat sila ng pintura sa isang malaking kartulina. Agad na nagsalubong ang kilay ni Dayang. Ang kanyang mga mata ay sinuri si Kalinaw mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Ikaw na siguro ang bagong yaya," sabi ni Dayang. Ang boses ay puno ng awtoridad. Hindi ito tanong, kundi isang deklarasyon. Tumayo si Kalinaw at magalang na ngumiti. "Magandang hapon po. Ako po si Kalinaw Diwa." "Diwa," ulit ni Dayang. Tila nilalasahan ng salita. "Anong klaseng apelyido yan? Ngayon ko lang narinig." Tumingin siya sa gulo sa sahig. "At anong klaseng pagtuturo ito? Pinababayaan mong maging marumi ang mga apo ko." Natututo po sila tungkol sa mga kulay at kung paano ipahayag ang kanilang sarili. Mahinahong paliwanag ni Kalinaw. Ngumisi si Dayang. Ang kailangan nilang matutunan ay kung paano maging isang silangan. At ang pagiging isang silangan ay nangangahulugan ng kaayusan, hindi ganitong kaguluhan. Ang buong pagbisita ay isang matinding pasakit. Bawat galaw ni Kalinaw ay binabantayan ni Dayang. Bawat pagkakamali ng mga bata ay isinisisi sa liberal na pamamaraan ng dalaga. Bago umalis, hinarap ni Dayang si Banyuhay nang sila lang dalawa. "Hindi ko gusto ang babaeng yan, Banyuhay. Masyadong palagay ang loob. Tandaan mo ang sinabi ko," babala niya. "Isang maling galaw pa at ako na ang bahala sa kanya." Ang mga salita ni Dayang ay nag-iwan ng lason sa isipan ni Banyuhay. Bumalik ang kanyang mga pagdududa. Tama ba ang ginagawa niya? O hinahayaan niya lang na sirain ng isang estranghero ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang pamilya? Kinagabihan, habang tinutulungan ni Kalinaw si Manang Lorna na mag-ayos ng mga libro sa maliit na aklatan, may isang bagay na nahulog mula sa isang lumang libro ni Amara. Isang maliit na kwaderno. Pinulot ito ni Kalinaw. Hindi ito diary. Puno ito ng mga sulat kamay na tula. Mga tulang puno ng kalungkutan. Ang hawla ay ginto, ngunit hawla pa rin. Basa niya sa isang linya. Ang mga tawa nila ay kadenang humihila sa akin pababa. Sana ako ay isang ulap, malayang lumipad, malayang maglaho. May mga guhit din sa ilang pahina. Isang ibon sa loob ng kulungan. Isang mukha ng babae na walang bibig. Naramdaman ni Kalinaw ang pagkirot ng kanyang puso. Ito ang mga salita ng isang taong nagdurusa sa katahimikan. Binalik niya ang kwaderno sa libro. Ngunit ang bigat ng mga salita ni Amara ay nanatili sa kanya. May isang malaking trahedya na nangyari sa bahay na ito. Isang trahedyang higit pa sa pagkamatay ng isang asawa at ina. At nararamdaman niyang unti-unti na niyang natutuklasan ang mga piraso nito. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang boses ni Banyuhay mula sa opisina nito. Kausap na naman nito si Dayang sa telepono. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, sapat lang para marinig ni Kalinaw ang isang panig ng usapan. Sa simula, ang boses ni Banyuhay ay puno ng pagtatanggol. "Ma, ginagawa niya ang trabaho niya. Nakikita ko ang pagbabago sa mga bata. Nagiging mas masaya sila." Sumunod ang ilang sandaling katahimikan habang nakikinig si Banyuhay sa sagot ng ina. Mula sa kinatatayuan ni Kalinaw, kitang-kita niya ang pagbabago sa tindig ni Banyuhay. Ang kanyang mga balikat na kanina'y tuwid ay dahan-dahang nanghina. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagtatanggol patungo sa isang pamilyar na takot at pagdududa. Hindi ganoon yun," mahinang sagot ni Banyuhay. Ngunit ang paninindigan sa kanyang boses ay nawala na. Isa pang mahabang katahimikan. Sa pagkakataong ito, namutla si Banyuhay. Ang pagkakahawak niya sa telepono ay humigpit na, tila isang taong malulunod na kumakapit sa anumang bagay. Malinaw na kung anuman ang sinabi ni Dayang ay tumama sa isang bagay na malalim at masakit sa loob niya. "Opo," halos pabulong na sagot ni Banyuhay sa huli. Ang boses ay basag at puno ng pagkatalo. "Naiintindihan ko po." Ibinaba niya ang telepono.
Nanatili siyang nakatayo roon, nakatalikod kay Kalinaw. Ngunit ramdam na ramdam niya ang bigat na muling bumalot sa lalaki. Para siyang isang sundalong sugatan na sumuko na sa laban. Hindi man narinig ni Kalinaw ang sinabi ni Dayang, ngunit batid niya sa naging reaksyon ni Banyuhay na ito ay isang babala. Isang lason na muling ibinulong sa kanyang tainga. At habang nakatayo roon, hawak ang alaala ng mga malulungkot na tula ni Amara, biglang naunawaan ni Kalinaw ang lahat. Ginamit ni Dayang ang alaala ni Amara. Ginamit niya ang kahinaan nito bilang isang sandata upang muling itanim ang takot sa puso ni Banyuhay. Ang takot na baka maulit ang kasaysayan. Ang takot na baka ang kaligayahang hatid ni Kalinaw ay isa lamang ilusyon na magtatapos sa parehong trahedya. Ang mga anino ng kahapon ay muling bumalik. Mas madilim at mas mapanganib kaysa dati. Pagkatapos ng pagbisita ni Dayang, bumalik ang pader sa pagitan ni Banyuhay at ng lahat. Naging mas tahimik siya, mas malayo. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong pagkakaiba. Nakikita ito ni Kalinaw sa mga sulok ng kanyang mga mata. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin ni Banyuhay sa mga anak. Isang sulyap na mas matagal. Isang nangiting sinusubukang itago sa likod ng isang tasa ng kape. Isang gabi, naabutan niyang pinupunasan ni Banyuhay ang pisngi ni Laya na natutulog. Isang kilos na puno ng lambing na kailanman ay hindi nito ipapakita ng gising. Hindi na ito galit, pag-aalinlangan. Isang digmaan sa loob ng kanyang sarili. Isang hapon, habang binubuo nila ng kambal ang isang napakalaking jigsaw puzzle sa sahig, pumasok si Banyuhay sa silid. Akala ni Kalinaw ay lalampas lang ito gaya ng dati, ngunit huminto ito. "Ano yan?" tanong niya. Ang tingin ay nasa nagkalat na mga piraso ng puzzle. "Isang kastilyo po," masayang sagot ni Alpas. "Pero ang hirap, Lolo Daddy. Hindi namin mahanap yung tower." Tinitigan ni Banyuhay ang puzzle. Ilang sandali itong nag-isip. At sa ikinagulat ni Kalinaw, dahan-dahan itong umupo sa sahig, maingat na inilupi ang mamahaling slacks ng kanyang suit. Kumuha ito ng isang piraso. "Ito yata ang hinahanap ninyo," sabi niya, at inilapat ang piraso sa tamang lugar. Ang maliit na kilos na yon ay nagdulot ng isang malaking pagbabago sa hangin. Naghiyawan ng kambal sa tuwa. Si Kalinaw naman ay napangiti lang. Ang puso ay nakaramdam ng isang kakaibang init. Nagpatuloy sila sa pagbuo, 4 na sila ngayon. At sa isang pagkakataon, nang sabay nilang kinuha ang iisang piraso, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila gumapang sa braso ni Kalinaw. Mabilis na binawi ni Banyuhay ang kanyang kamay, tila napaso, at bigla itong napatikhim. Ngunit nakita ni Kalinaw ang pamumula sa gilid ng kanyang mga tainga. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, may isang pintig. Isang pintig ng isang bagay na bago at hindi inaasahan. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang kambal, naabutan ni Kalinaw si Banyuhay sa kusina. Nagtitimpla ng kape. Silang dalawa na lang ang gising. "Hindi ka pa natutulog?" tanong nito. Hindi tumitingin sa kanya. "Tinatapos ko lang po ang ilang gawain," sagot niya. Nagsimula siyang magligpit ng mga laruang naiwan sa sala. "Hayaan mo na yan. Bukas na." "Okay lang po. Sandali lang naman to." Ilang minutong katahimikan. Tanging ang tunog ng kutsarang humahalo sa kape at ang pag-aayos niya ng mga laruan ang maririnig. "Bakit mo pinili ang trabahong ito?" biglang tanong ni Banyuhay. "Sa kwalifikasyon mo, pwede kang magtrabaho sa isang malaking eskwelahan o magtayo ng sarili mong klinik." Natigilan si Kalinaw. Ito ang unang beses na nagtanong si Banyuhay tungkol sa kanya. "Dahil naniniwala po ako na ang pinakamahalagang laban para sa isang bata ay nangyayari sa loob ng tahanan," sagot niya habang inilalagay ang huling libro sa estante. "Gusto kong nandoon ako, sa mismong larangan ng digmaan." Tumingin sa kanya si Banyuhay, at sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay walang bakas,
ng pagiging CEO. Tila mga mata lang ito ng isang taong naghahanap ng sagot. Salamat sa ginawa mo kanina sa puzzle. Ngumiti si Kalinaw. Walang anuman po. Masaya po ako na nakasama namin kayo. Ang mga ganitong sandali, maliliit at tahimik, ang unti-unting nagpatibay ng isang invisible na sinulid sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, habang pinaplano ni Kalinaw ang mga bibilhin para sa linggong iyon, ipinatawag niya si Manang Lorna para tingnan ang household ledger. Kailangan niyang malaman ang budget. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang partikular na seksyon ang kumuha ng kanyang atensyon, Employee Final Pay. Nakita niya ang pangalan ni Jennifer, ang ika-10 yaya. At sa tabi nito, isang halagang nakasulat, 200,000, na pakunot ang noo ni Kalinaw. Masyadong malaki para sa isang buwan lang na serbisyo. Tiningnan niya ang mga nauna pa. Si Yaya number 9, 150,000. Si Yaya 8, 180,000. Ang mga halaga ay magkakaiba, ngunit lahat ay suspetsosong malalaki para sa severance pay. Mukha itong bayad para sa katahimikan. Manang Lorna, tawag ni Kalinaw. Sinisikap na maging kaswal ang tono. Itong mga bayad po sa mga dating yaya. Standard po ba talaga na ganito kalaki ang ibinibigay ng mga silangan? Biglang namutla si Manang Lorna. Ang mga kamay nito ay nagsimulang manginig. Tumingin ito sa kaliwat kanan na para bang may nakikinig sa kanila. Naku, Ma'am Kali, nauutal na sabi ng matanda. Huwag niyo na po sanang pansinin yan. Mga pribadong usapin po yan ng pamilya. Nagtataka lang po ako. Malumanay nagiit ni Kalinaw. Mukhang hindi po ito pangkaraniwan. Ang takot sa mga mata ni Manang Lorna ay hindi maikakaila. Lumapit ito sa kanya. Ang boses ay halos pabulong na. Ma'am Kali, makinig po kayo. Para na rin po sa kapakanan ninyo. Huminga ito ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Iyon po kasi ang utos. Utos ni Senyora Dayang. Ang mga salita ni Manang Lorna ay nagtanim ng isang nakakabahalang misteryo sa isipan ni Kalinaw. Utos ni Senyora Dayang. Para saan ang mga bayad na yon? Ngunit bago pa niya masubukang halongkatin ang kasagutan, isang hindi inaasahang alok ang dumating mula kay Banyuhay. Mag-empake kayo, sabi nito isang Biyernes ng umaga. Ang tono ay mas magaang kaysa sa dati. Pupunta tayo sa rest house sa Batangas. Aalis tayo sa loob ng 1 oras. Hindi lang si Kalinaw ang nagulat, maging ang kambal ay natulala. Isang bakasyon kasama si Lolo Daddy. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari. Ang biyahe ay puno ng isang masayang tensyon. Sa unang pagkakataon, umupo si Banyuhay sa likod kasama ang mga bata, habang ang driver nila ang nagmamaneho. Pinanood niya habang tinuturuan ni Kalinaw ang kambal ng mga laro sa kamay. Paminsan-minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa rearview mirror at isang mabilis na ngiti ang namumuo sa kanilang mga labi. Ang rest house ng mga silangan ay isang paraiso. Isang modernong bahay na may malalaking bintanang salamin at tanaw ang isang pribadong dalampasigan. Malayo sa malamig na mansyon, malayo sa mapanuring mga mata ni Dayang, ang hangin dito ay tila mas magaan. Ang 3 araw na yon ay parang isang panaginip. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kalinaw si Banyuhay na nakasuot ng shorts at simpleng t-shirt. Nakita niya itong tumawa nang malakas nang habulin siya ng alon. Nakita niya itong buhatin si Alpas sa kanyang mga balikat habang naglalakad sila sa dalampasigan. Nagtayo sila ng sandcastle, nagpalipad ng saranggola at kumain ng inihaw na isda gamit ang kanilang mga kamay. Para silang isang tunay na pamilya. Nang huling gabi nila roon, matapos makatulog ang kambal, naglakad sila ni Banyuhay sa tabing dagat.
Tanging ang liwanag ng buwan at ang tunog ng mga alon ang kanilang kasama. Matagal na akong hindi nakabalik dito. Pag-amin ni Banyuhay, ang boses ay mahina. Ang huling beses ay noong kasama ko pa si Amara. Hindi umimik si Kalinaw. Binigyan siya ng espasyo para magpatuloy. Lagi siyang masaya dito. Sabi ni Banyuhay, ang tingin ay nasa malayo. Malayo sa lahat. Siguro kung dito na lang kami tumira, baka iba ang nangyari. Mayroong pagsisisi sa kanyang boses, isang kalungkutang ngayon lang niya ipinakita. Hindi niyo po kasalanan, mahinang sabi ni Kalinaw. Tumingin si Banyuhay sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kalinaw, salamat. Para saan po? Sa pagbalik ng mga tawa sa bahay ko. Sa pagbalik ng buhay. Lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa pisngi ni Kalinaw ay nagpadala ng init sa buong katawan niya. Hindi ko alam kung paano mo ginagawa, bulong ni Banyuhay. Pero binabago mo ang lahat. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Ang kanyang mukha ay palapit ng palapit. Napapikit si Kalinaw. Hinihintay ang isang bagay na pareho nilang alam na mangyayari. Ngunit ang panaginip ay kailangang magwakas. Pagbalik nila sa mansyon kinabukasan, isang malamig na katotohanan ang sumalubong sa kanila. Nakaupo sa sala si Dayang Silangan, naghihintay. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang matinding galit na pinipigilan. Hindi man lang niya binati ang mga apo. Ang kanyang tingin ay nakapako kina Banyuhay at Kalinaw. Nag-enjoy ba kayo sa inyong maliit na eskapo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Ma, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Banyuhay. Ang magaang pakiramdam ay biglang naglaho. Tumayo si Dayang. May kinuha siyang isang malaking brown envelope mula sa mesang katabi niya. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Habang nagpapakasaya kayo, sabi niya, ako naman ay gumawa ng sarili kong pagsisiyasat. Itinapon niya ang envelope sa ibabaw ng coffee table. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Baka gusto mong basahin yan, Banyuhay, bago ka tuluyang magtiwala sa isang taong hindi mo naman talaga kilala. Nag-aalangang kinuha ni Banyuhay ang envelope. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga dokumento at litrato. Binasa niya ang mga ito at habang nagbabasa, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Ang kulay nito ay nawala. Napalitan ng gulat, pagkalito, at isang bagay na hindi mabasa ni Kalinaw. Ibinaba ni Banyuhay ang mga papel. Tumingin siya kay Kalinaw. Ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya masabi. Ano yan? Kinakabahang tanong ni Kalinaw. Si Dayang ang sumagot. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang paghatol. Iyan ang katotohanan tungkol sa'yo, Kalinaw Diwa, o kung sino ka man. Ngumisi si Dayang, isang ngising malupit. Iyan ang patunay na ikaw ay isang ampon, isang batang iniwan sa isang bahay ampunan, walang pamilya, walang pinagmulan, walang pangalan. Tumingin si Dayang ng diretso sa mga mata ni Kalinaw. Ang boses ay malamig na parang yelo. Bawat salita ay isang punyal. Sabihin mo sa akin, anong karapatan ng isang batang inabandona na magturo sa isang silangan kung ano ang kahulugan ng pamilya? Ang mga salita ni Dayang ay tumama kay Kalinaw na parang isang malakas na sampal. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kanyang pinakatatagong lihim, ang sakit na dala-dala niya mula pagkabata, ay inilatag sa gitna ng sala para pagtawanan at husgahan. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Banyuhay mula sa pagkagulat patungo sa pagkalito. Iyon ang mas masakit.
Ang makita ang duda sa mga mata ng taong ilang oras lang ang nakalipas ay tila handa nang ibigay ang tiwala nito sa kanya. Namuo ang luha sa mga mata ni Kalinaw, ngunit pilit niya itong pinigilan. Hindi siya iiyak sa harap ni Dayang. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyong yon sa matanda. Totoo ba? Tanong ni Banyuhay. Ang boses ay halos pabulong, puno ng sakit. Tumingin si Kalinaw ng diretso sa kanya, nilampasan ang mapanuyang tingin ni Dayang. Oo, sagot niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Totoo, lumaki ako sa isang ampunan. Isang buntong hininga ng tagumpay ang pinakawalan ni Dayang. Nakikita mo na, Banyuhay? Isang sinungaling. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang mga tinatago niya? Ngunit hindi inalis ni Kalinaw ang tingin niya kay Banyuhay. Hindi ko po ito itinago dahil sa kahihiyan, Mr. Silangan. Hindi ko po ito sinabi dahil ang nakaraan ko ay sa akin lang. Pero ngayon, na inilabas na ng ina ninyo. Bumaling siya kay Dayang. May apoy na sa kanyang mga mata. Hahayaan ko kayong malaman ang lahat. Huminga siya ng malalim. Nag-ipon ng lakas. Oo, isa akong ampon. Hindi ko nakilala ang mga magulang ko. Lumaki akong nag-iisa. At alam niyo ba kung ano ang itinuro niyon sa akin? Muli niyang hinarap si Banyuhay. Itinuro nito sa akin ang halaga ng isang pamilya. Itinuro nito sa akin na hanapin ang pagmamahal sa mga lugar kung saan ito wala. Kaya ako naging child psychologist dahil isinumpa ko sa sarili ko na walang bata ang dapat makaramdam ng pag-iisa at kalungkutan na naramdaman ko. Isang kalungkutan na nararamdaman ko ngayon sa mga anak ninyo sa loob mismo ng mansyon na ito. Ang bawat salita ay puno ng bigat, puno ng katotohanan. Natigilan si Banyuhay. Ang duda sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, pag-unawa. Tapos ka na ba sa drama mo? Singit ni Dayang, ngunit wala na itong epekto. Hindi pa, matapang na sagot ni Kalinaw. Tumingin siya sa paligid ng malamig at malawak na sala. Ang bahay na ito, puno ito ng mga lihim, puno ng kalungkutan. Bigla niyang naalala ang kwaderno ni Amara. Naalala niya ang mga bayarin sa mga dating yaya. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang ina ninyo, sabi ni Kalinaw kay Banyuhay, ay gagawin ang lahat para sa kaayusan. Maging ang magbayad ng malalaking halaga para paalisin ang mga yaya na sa tingin niya ay hindi karapat-dapat para patunayan sa inyo na siya lang ang tama. Namutla si Banyuhay. Anong sinasabi mo? Huwag kang maniwala sa kanya, Banyuhay. Nasisiraan na siya ng bait. Sigaw ni Dayang, may bakas na ng takot sa kanyang boses. Ngunit huli na. Ang mga salita ni Kalinaw ay tumama sa isang bagay na matagal nang gumugulo sa isipan ni Banyuhay. Ang mga kahina-hinalang pag-alis ng mga dating yaya. Hindi pinansin ni Kalinaw ang pagwawala ni Dayang. Naglakad siya patungo sa maliit na aklatan. May isa pa kayong hindi alam, tungkol kay Amara. Kinuha niya ang libro kung saan nakasuksok ang kwaderno. Dinala niya ito pabalik sa sala at iniabot kay Banyuhay. Basahin niyo po ang mga tula niya. Pakinggan niyo ang boses niya na matagal nang pinatahimik. Binuksan ni Banyuhay ang kwaderno. Habang binabasa niya ang mga salita ng kanyang yumaong asawa, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang mga salita ng kalungkutan, ng pagkakakulong. Habang abala si Banyuhay, si Kalinaw ay may naalala. Noong nasa rest house sila, nabanggit ng isang matandang katiwala ang tungkol sa mga lumang gamit ni Senyora Amara na ipinatago ni Senyora Dayang sa bodega. Isang kutob ang nagtulak sa kanya. Mayroon pa, sabi niya, at mabilis na tumakbo patungo sa bodega sa likod ng bahay. Si Banyuhay, hawak pa rin ang kwaderno, ay sumunod habang si Dayang ay sumisigaw sa likuran nila. Sa loob ng maalikabok na bodega, sa ilalim ng isang puting kumot,
May isang maliit na baul. Hindi ito nakalock. Binuksan ito ni Kalinaw. Sa loob, kasama ng mga damit ng sanggol at mga lumang album, may isang maliit na kahon. Pagbukas niya nito, nakita niya ang isang salansan ng mga liham. Mga liham na hindi na ipadala. Ang mga sobre ay naka-address sa isang Dr. Althea Reyes, psychiatrist. Ano yan? Tanong ni Banyuhay. Ang boses ay basag. Kinuha ni Kalinaw ang isang liham at binasa ito ng malakas. Mahal na Dr. Reyes, hindi ko na po alam ang gagawin. Sabi ni Mama Dayang, ang kalungkutan ko raw ay isang kahinaan. Isang kahihiyan sa pamilya. Sinabi niya sa akin na kung mahal ko talaga si Banyuhay at ang aking mga anak, kailangan kong maging matatag. Ngunit bawat araw, pakiramdam ko ay lalo akong nalulunod. Napatigil si Kalinaw. Ang lalamunan niya ay nanuyo. Inabot niya ang mga sulat kay Banyuhay. Kinuha nito ang mga iyon. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Hinarap niya ang kanyang ina na ngayon ay nakatayo sa may pinto. Ang muka ay putlang-putla. Ma, sabi ni Banyuhay, ang bawat salita ay tila isang piraso ng nabasag na salamin. Anong ginawa mo? Sa wakas, hinarap ni Banyuhay ang asawa ni Kalinaw. Hindi. Hinarap niya ang kanyang ina. At sa pagkakataong ito, may determinasyon sa kanyang mga mata. Ano ang ginawa mo kay Amra? Ngunit bago pa makasagot si Dayang, may isang matigas at malamig na boses ang pumutol sa lahat. Tama na yan. Ito ay si Banyuhay. Ngunit ang boses niya ay puno ng isang awtoridad na ngayon lang naririnig ni Dayang. Hinarap niya ang kanyang ina. Ang mga liham ay nanginginig sa kanyang kamay. Totoo ba, Ma? Totoo ba na binayaran mo ang mga yaya para umalis? Hindi nakasagot si Dayang. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Oo, sabi niya sa wakas. Pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Ginawa ko para protektahan ang pamilyang ito mula sa mga incompetent na katulad nila. At gagawin ko rin ang lahat para paalisin ang babaeng yan. Itinuro niya si Kalinaw. Ang daliri ay nanginginig sa galit. Lumayas ka sa bahay na ito. Ngayon din. Hindi siya aalis. 2 salita lamang. Ngunit nang lumabas ang mga iyon sa bibig ni Banyuhay, ang bigat nito ay yumanig sa buong silid. Maging si Kalinaw ay napatingin sa kanya. Hindi makapaniwala. Si Dayang ay natigilan. Tila hindi narinig ng tama ang sinabi ng kanyang anak. Ano ang sabi mo? Ang sabi ko, ulit ni Banyuhay, mas malakas, mas matatag. Hindi aalis si Kalinaw. Lumakad siya at tumayo sa pagitan ni Kalinaw at ng kanyang ina, isang buhay na pader. Siya ay mananatili dito. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Dayang. Banyuhay, anak ko, nagpapatawa ka ba? Nababaliw ka na ba dahil sa babaeng yan? Hindi mo ba nakikita? Isa siyang ahas na unti-unting nilalason ng isipan mo. Ang tanging lason sa bahay na ito, Ma. Sagot ni Banyuhay. Ang boses ay puno ng pait habang itinataas ang mga sulat ni Amra. Ay ang mga lihim na itinago mo. Ang mukha ni Dayang ay nag-iba. Ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang takot na makita ang kanyang kontrol na nawawala. Ginawa ko ang lahat ng yon para sa iyo. Para sa pamilyang ito. Giit niya. Si Amara, mahina siya. Hindi niya kakayanin ang bigat ng pagiging isang silangan. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan ko ang mga apo ko. Sa paanong paraan, Ma? Sumabog na ang galit ni Banyuhay sa pagtatago ng kanyang sakit, sa pagkakait sa kanya ng tulong na kailangan niya hanggang sa huli, sa pagpapalaki sa mga anak ko, sa isang kapaligirang mas malamig pa sa puntod ng ina nila. Iyan ba ang proteksyon? Katahimikan. Mabigat. Nakakasakal. Huminga ng malalim si Dayang. Ipinapakita ang huli niyang alas. Ang kanyang mukha ay muling tumigas. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng asero. Kung ganoon, mamili ka, Banyuhay.
Tumingin siya mula kay Banyuhay patungo kay Kalinaw na may pagkasuklam. Papanig ka ba sa isang babaeng walang pinagmulan? Isang estrangherang sumisira sa lahat ng itinayo natin? O papanig ka sa iyong ina, sa iyong pamilya, sa iyong pamana? Lumapit siya sa kanyang anak. Ang bawat salita ay isang banta. Paalisin mo siya ngayon din at ang lahat ay babalik sa dati. Mananatili kang CEO ng Silangan Group. Ang mga anak mo ay lalaking may disiplina at karangalan. Huminto siya. Tinitigan ng kanyang anak ng diretso sa mga mata. Pero kung pipiliin mo siya, kung ipagpapatuloy mo ang kahibangang ito, itaga mo sa bato, Banyuhay. Sa araw ding ito, itatakwil kita bilang anak ko. Aalisin ko sa iyo ang lahat, ang posisyon mo, ang mana mo, ang pangalan mo. Magiging wala ka. Ang ultimatum, ang huling pag-atake. Naiwan si Banyuhay sa gitna. Tila sinasakal ng mga salita ng kanyang ina. Tumingin siya kay Kalinaw. Ang muka ay puno ng paghihirap. Tumingin siya sa mga sulat ni Amara sa kanyang kamay. Banyuhay, bulong ni Kalinaw, ang puso ay nadudurog para sa kanya. Hindi niyo po kailangang gawin to para sa akin. Ngunit hindi siya pinansin ni Banyuhay. Ang kanyang isip ay lumilipad sa malayo. Naalala niya ang kanyang pagkabata. Isang pagkabata na puno ng mga inaasahan na hindi niya kailanman napantayan. Naalala niya ang araw na ipinakita niya sa kanyang ina ang isang iginuhit niyang larawan ng kanilang pamilya. Masaya sa ilalim ng araw. Kinuha yon ni Dayang, tiningnan at pinunit. Ang isang silangan ay hindi nagsasayang ng oras sa mga walang kwentang bagay. Sabi nito sa kanya noon. Naalala niya ang lahat ng pagkakataon na sinubukan niyang makuha ang pag-aproba nito, ang pagmamahal nito. Bawat tropeo, bawat mataas na grado, bawat matagumpay na kontrata. Ngunit hindi yon sapat. Kailanman ay hindi naging sapat. Ang pagmamahal ng kanyang ina ay isang transaksyon. May kondisyon. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang mansyon, ang kayamanan, ang posisyon. Ito ang mga bagay na ipinaglaban niya sa buong buhay niya. Ito ang mga bagay na akala niya ay magpapasaya sa kanya. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, natikman niya ang isang ibang klase ng kaligayahan. Ang marinig ang tawa ng kanyang mga anak, ang makita ang kislap sa kanilang mga mata, ang makasama sa isang simpleng pagbuo ng puzzle, ang pakiramdam ng kamay ni Kalinaw sa kamay niya. Iyon ang totoo. Ang lahat ng iba pa ay isang magandang hawla lamang. Dahan-dahan, lumakad si Banyuhay patungo sa kanyang opisina. Iniwan ng dalawang babae sa nakabiting katahimikan. Para siyang isang taong pagod na pagod sa laban. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan na papalibutan ng mga simbolo ng kanyang tagumpay. Tiningnan niya ang tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana. Isang kaharian na maaari niyang pamunuan. Isang kahariang handa nang kunin ng kanyang ina mula sa kanya. Narinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto. Pumasok si Kalinaw. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ito nagsalita. Sa halip, lumapit ito at inilapag sa kanyang lamesa ang mga sulat ni Amara na naiwan niya sa sahig kanina. Sa tingin ko po, kailangan niyong basahin ang lahat ng ito. Mahinang sabi nito. Tumingin si Banyuhay sa mga sulat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kalinaw, ang babaeng naglantad ng masakit na katotohanan. Ngunit siya ring nagbigay sa kanya ng unang lasa ng tunay na kapayapaan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding pagdurusa. Nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihan at ang kanyang kaluluwa at kailangan niyang pumili. Nang maiwang mag-isa, dinampot ni Banyuhay ang mga sulat. Isa-isa niyang binuksan ang mga sobrang naninilaw na sa katagalan. Ang bawat salita ni Amara ay isang patak ng asido na tumutunaw sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso.
Binasa niya ang tungkol sa kalungkutan ni Amara, ang pakiramdam nito na nag-iisa kahit napapaligiran ng karangyaan. Binasa niya ang tungkol sa takot nito sa kanyang biyenan, kung paanong ang bawat kilos nito ay sinusukat, bawat ngiti ay hinihinalaan. At ang pinakamasakit sa lahat, binasa niya ang tungkol sa pagmamahal nito para sa kanya. At sa kambal, isang pagmamahal na sa tingin nito ay hindi sapat dahil iyon ang laging ipinaparamdam ni Dayang. Sana makita ni Banyuhay, sulat ni Amara sa huling liham, na ang pag-ibig ay hindi parang isang korporasyon na kailangang pamunuan. Ito ay isang hardin na kailangang diligan. Sana may isang taong magturo sa kanya kung paano magdilig. Sa huling salitang yon, bumigay na si Banyuhay. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog na estranghero sa kanyang sariling mga tainga. Sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang CEO ng Silangan Group, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay nakayukyok sa kanyang lamesa, umiiyak na parang isang batang nawawala. Iniyakan niya si Amara, ang asawang hindi niya lubos na naunawaan. Iniyakan niya ang kanyang mga anak na pinagkaitan niya ng isang masayang ama. At iniyakan niya ang kanyang sarili, ang batang lalaki na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng mga suit, mga kontrata at mga inaasahan ng kanyang ina. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon at nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo. Wala na ang luha. Ang natira ay isang bagay na bago, isang malinaw at hindi matitinag na determinasyon. Tumayo siya. Inayos ang kanyang damit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para itago kung sino siya, kundi para harapin kung sino siya dapat. Naglakad siya palabas ng opisina. Nasa sala pa rin si Dayang at Kalinaw, nakatayo sa magkabilang dulo na parang mga reyna sa isang chessboard. "Ma," sabi ni Banyuhay. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Dayang kailanman. "Nagdesisyon na ako." Umaliwalas ang mukha ni Dayang, inaasahan ang tagumpay. "Mabuti naman kung ganoon." "Oo, mabuti nga," sabi ni Banyuhay. Lumakad siya, ngunit hindi patungo kay Dayang. Sa halip, huminto siya sa tabi ni Kalinaw. Hinarap niya ang kanyang ina at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tinapatan niya ang tingin nito nang walang takot. "Pinipili ko ang aking mga anak." Napakunot ang noo ni Dayang. "Anong ibig mong sabihin?" "Pinipili ko ang kaligayahan nila, ang kalayaan nila, ang karapatan nilang maging bata, maging magulo, at maging masaya." Patuloy ni Banyuhay. "Pinipili ko ang isang tahanan na puno ng tawanan, hindi ng takot. Isang pamilyang binuo sa pagmamahal, hindi sa obligasyon." Tumingin siya kay Kalinaw at sa harap ng kanyang ina, hinawakan niya ang kamay nito. "At pinipili ko siya." Ang mukha ni Dayang ay dumaan sa iba't ibang yugto ng emosyon, pagkalito, galit at sa huli, isang hindi makapaniwalang pagkatalo. "Tinatanggihan mo ako?" Halos pabulong na tanong nito. "Ang sarili mong ina? Ang lahat ng ibinigay ko sa iyo?" "Hindi, Ma. Tinatanggihan ko ang mga kondisyon mo," mariing sagot ni Banyuhay. "Tinatanggihan ko ang hawlang ginto na ipinilit mong ipasok sa aming lahat. Simula ngayon ang pamilya ko, ako, si Alpas, si Laya, at si Kalinaw. Kung papayag siya, ay bubuo ng sarili naming mga patakaran." Bumaling siya kay Kalinaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal na niyang ikinubli. "Kalinaw," sabi niya. Ang boses ay nangungusap. "Alam kong masyadong mabilis. Alam kong masyadong magulo. Pero hindi ko na kayang isipin ang buhay ko, ang buhay ng mga anak ko, nang wala ka." Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. "Hindi bilang yaya, hindi bilang empleyado. Manatili ka. Bilang ikaw.
Bilang parte ng pamilyang ito, bilang parte ko. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Kalinaw. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng saya, ng pag-asa, ng pag-ibig. Sa likuran nila, si Dayang ay nakatayo na, parang isang estatwang nabasag. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kontrol, ay biglang naglaho. Tinalo siya hindi ng pera o ng impluwensya, kundi ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang tunay at walang kondisyong pagmamahal. Walang sinabi, walang isinumpa. Tumalikod lang si Dayang Silangan. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak sa bigat ng kanyang pagkatalo. Naglakad siya patungo sa pinto. Bumukas ito at sumara. Ang malakas na kalabog ay hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isa pa. Sa katahimikan na naiwan, tumingin si Banyuhay kay Kalinaw. Ang puso ay umaasa. Dahan-dahan, tumango si Kalinaw. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labing may luha. Oo, bulong niya. Oo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda Diamante ay hindi na ang malamig at tahimik na mansyon na dati. Ang mga pader na dati walang palamuti ay ngayoy puno ng mga makukulay na guhit. Mga obra maestra ni na Alpas at Laya. Ang sahig na dati laging makintab ay madalas nang may mga nagkalat na laruan. At ang hardin, ang dating perpektong hardin, ay mayroon ng maliit na bahay-bahayan na gawa sa kahoy at isang duyan na nakasabit sa puno ng mangga. Ito na ngayon ay isang tahanan. POV. Kalinaw. Umaga. Ang amoy ng sinangag at mainit na tsokolate ang gumising kay Kalinaw. Pagbaba niya, naabutan niya ang isang eksenang dati ay sa panaginip niya lang makikita. Si Banyuhay, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, ay naghahain ng almusal. Si Alpas ay nakaupo sa ibabaw ng kitchen counter. Masayang kinukwento ang kanyang panaginip tungkol sa mga lumilipad na aso. Si Laya naman ay abala sa pagguhit sa isang piraso ng papel. Good morning! Bati ni Banyuhay, isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Lumapit ito at hinalikan siya sa labi. Isang halik na lasang kape at umaga. Morning! Sagot ni Kalinaw. Ang puso ay puno. Ate Kali! Ate Kali! Sigaw ni Alpas. Tingnan mo, dinrowing kita! Ipinakita ni Laya ang kanyang papel. Isang larawan ng 4 na stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ang isa ay matangkad, si Banyuhay. Ang isa ay may mahabang buhok, siya, at 2 maliliit sa gitna. Sa itaas, nakasulat sa paunti-unting letra, ang pamilya ko. Niyakap ni Kalinaw ang kambal. Ang ganda-ganda naman nito. Ito ang pinakamagandang drawing na nakita ko. Ang umagang yon ay nagpatuloy sa masayang kaguluhan. Nag-agawan sila sa huling piraso ng hotdog. Nagtawanan ng matapunan ng tsokolate. Ang damit ni Banyuhay. Simple, normal, perpekto. POV. Banyuhay, habang pinapanood ni Banyuhay ang kanyang pamilya, hindi niya maiwasang isipin ang nakaraan. Tinupad ng kanyang ina ang banta nito. Inalis nito ang kanyang posisyon bilang CEO at itinakwil siya. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng yon, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Hindi na siya CEO, ngunit isa na siyang full-time na ama. Mas maliit ang kinikita niya ngayon bilang consultant, ngunit mas mayaman ang kanyang buhay. Hindi na niya sinusukat ang tagumpay sa dami ng pera sa bangko, kundi sa lakas ng tawa ng kanyang mga anak. Tumunog ang kanyang telepono. Isang kliyente mula sa Singapore, isang importanteng tawag na dati ay hindi niya papalampasin. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alpas na hinihila ang kanyang kamay. Lolo Daddy, laro tayo sa labas. Ngumiti si Banyuhay. Pinatay niya ang tawag at ibinulsa ang telepono. Sige anak, tara, maglaro tayo.
May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa negosyo. Habang naglalaro sila sa hardin, isang sulat ang dumating. Galing sa pamilyar na stationery. Galing sa kanyang ina. Kinabahan siya nang buksan ito. Hindi ito sulat ng paghingi ng tawad. Walang mga salita. Sa loob, may isang litrato lamang. Isang luma at kupas na litrato niya noong siya ay 5 taong gulang. Nakangiti habang hawak ang isang iginuhit na larawan. Ang larawang pinunit nito noon, hindi ito pagsuko, ngunit marahil ito ay isang simula. Isang maliit na pag-amin na mayroon ding nawala sa kanya. Itinupin niya ang litrato at inilagay sa kanyang puso. POV, Banyuhay at Kalinaw. Hapon na, ang sikat ng araw ay kulay ginto. Magkatabi silang nakaupo sa duyan habang ang kambal ay abala sa isang sulok ng hardin. May dala silang maliit na pala at isang supot ng buto. Ano ang ginagawa nila? Tanong ni Banyuhay. Nagtatanim sila. Sagot ni Kalinaw. Isinandal ang ulo sa balikat ni Banyuhay. Sabi ko sa kanila, magtanim tayo ng isang bagay na bago. Isang bagay na sabay-sabay nating aalagaan para lumaki. Pinanood nila ang kanilang mga anak na nagtutulungan, nagtatawanan, habang naghuhukay ng maliit na butas sa lupa. Inilagay nila ang buto, tinabunan ito ng lupa at maingat na diniligan. Lumapit sina Banyuhay at Kalinaw. Ano ang itinanim nyo? Tanong ni Banyuhay. Isang puno po, sagot ni Alpas. Para po, dugtong ni Laya. Habang lumalaki kami, lumalaki din po siya. Para po may sarili tayong puno. Ang puno ng pamilya natin. Tumingin si Banyuhay kay Kalinaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa hardin na yon, sa gitna ng masayang kaguluhan, sa ilalim ng papalubog na araw, natagpuan nila ang kanilang tunay na yaman. Hindi ito nakatago sa loob ng isang mansyon o sa pangalan ng isang korporasyon. Ito ay nasa lupa, sa isang maliit na buto na naghihintay na lumago. Dahan-dahan, yumuko si Banyuhay at hinalikan si Kalinaw. Isang halik na hindi na ninanakaw, hindi na tinatago. Isang halik na puno ng pangako. Isang pangako ng isang kinabukasang magulo, masaya at puno ng pagmamahal. Ang kanilang hardin, ang kanilang tahanan, ang kanilang Banyuhay. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Kalinaw at Banyuhay. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pagpuksa sa kaguluhan, kundi ang pagkakaroon ng tapang na yakapin ito at sabay na tumubo sa gitna nito. Nagturo rin ito na ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa ating mga anak ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang kalayaang maging sila. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Tunay na nakakataba po ng puso ang inyong suporta. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyo mula sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe na rin po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Ang inyong simpleng pagpindot ay malaking tulong po para sa aming channel. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.